Zaldico, makakauwi na raw ng Pilipinas. Now what do you get when you speak out of line? Accuse the president who holds your passport of being the mastermind ng trilyong pisong flood control na bigla na lang nawalang parang bula. Ang ibig pala nilang sabihin sa aalagaan ka namin ay gagamitin ako bilang panakipbutas sa kanilang kampanya laban sa korupsyon. Ginawa nila akong poster boy ng kanilang sariling kasinungalingan. Ngayon, hindi na ako mananahimik, ilalabas ko ang lahat ng katotohanan. May resibo, may ebidensya at may pangalan. Nagsimula ito nung tumawag si Sekmina Pangandaman sa akin nung nag-umpisa ang BICAM process last year, 2024. Ang sabi niya, katatapos lang ng meeting nila ni Pangulo at may instructions na mag-insert or magpasok ng 100 billion worth of projects sa BICAM. At sinabi pa ni Sekmina, you can confirm with Yusek Adrian Bersamin dahil magkasama sila sa meeting ni Pangulong BBM noong araw na yon. Straight from the source, nahuli na si Zaldico sa Europa. Ayan ang pinost ni Presidente BBM sa kanyang Facebook page nang dakpin si Zaldico ng mga Czech authorities without proper documentation. Kagabi po ay siguro bago mag alas 10 ng gabi ay nakausap po tayo ng Pangulo, kasama po natin si Secretary Dave Gomez at ipinaalam sa atin kung pinaka-update sa pagkakahuli dito kay dating Congressman Zaldico. At siya po ang naunang nagbalita, nag-post ng update patungkol po dyan. At of course, ang mararamdaman ng Pangulo bilang siya po ang naging nanguna sa pagpapaimbestiga ng mga anomalya sa flood control projects. Although wala pa pong inaakusahan ng Pangulo, walang inaakusahan ang gobyerno kung sino ang guilty or not guilty. Pero kung kayo ay nababanggit na maaari may kinalaman, nararapat lamang po na imbestigahan. So ngayon po na may kaso, dahil ang pagkakaiba naman po kay Zaldico, meron na po siyang kaso at ang kanyang passport po ay canceled. So lumalabas na siya ay fugitive. So ang isang fugitive dapat lamang pong mahuli. At sa pangunguna ng Pangulo, na nalaman niya na isang fugitive ay maaari nang maibalik sa Pilipinas, maganda pong balita yan. Matatandaan natin na last year lang, kinansela ni BBM ang pasaporte ni Zaldico para mapadali ang paghuli sa kanya kung saan man siya sa mundo. Kasi kapag may passport ka, you can go wherever the frick you want. Magandang araw po sa inyong lahat. Ito ay isa pang report na aking ibibigay tungkol sa mga investigasyon at kaso sa mga questionable flood control project na ating nakita. May babalita ko po sa inyo na ang passport po ni Zaldico ay kanselado na. Kaya in-instructionan ko na ang Department of Foreign Affairs, pati ang PNP, na makipag-ugnayan sa ating mga embassy sa iba't ibang bansa para tiyakin na hindi maaring magtago itong ating hinahabol na magtago doon sa kanilang bansa. At kung sakali man ay siya'y pupunta ron, ay i-report sa atin para naman ay maibalik natin siya dito sa Pilipinas. Pero dapat din nating tandaan na yung pagkansela ni BBM ng kanyang pasaporte ay matapos mag-drop ng bombshell si Zaldico ng kanyang 3-part video na nagsasabing si dating House Speaker Martin Romualdez at Presidente Bongbong Marcos Jr. ang nasa likod ng lahat. Right after our conversation, tinawagan ko po si dating Speaker Martin Romualdez at nireport ko ang instructions ng Presidente to insert the 100 billion projects. At sinabi niya sa akin, what the President wants, he gets. After ng ilang araw, nag-set po ng meeting si Sekmina Pangandaman at Yusek Adrian Bersamin
sa amin ni dating Speaker Martin Romualdez sa Aguado Building in front of Gate 4 ng Malacanang at nandun din po si Yusek Jojo Cadiz. During the meeting, binigay po ni Yusek Adrian Bersamin ang listahan na worth 100 billion. Tinanong ko po si Yusek Adrian kung saan galing ang listahan. Ang sagot niya, galing kay PBBM mismo at binigay niya ito mula sa brown leather bag. Nung sinabi po ni Yusek Adrian Bersamin yung brown leather bag, naalala ko noong nasa Singapore kami right after the elections of May 2022 sa Hilton Hotel, kami ni dating Speaker Martin and PBBM habang pauwi at pabalik ng Pilipinas, hinabol ng PSG ang brown leather bag at ang sabi ni PBBM, maiwan na lahat, wag lang ang brown leather bag. Kaya naniwala ako na utos talaga ito ng Pangulo. Pagkatapos ng ilang araw, I informed sina dating Speaker Martin Romualdez, Sekmina Pangandaman, Yusek Adrian Bersamin, and Yusek Jojo Cadiz na kung pwede 50 billion lang ang ipasok sa program funds dahil so sobra ang DPWH funds versus sa DepEd. In practice, hindi pwede na mas malaki ang budget ng DPWH kaysa edukasyon. And yung balance na 50 billion, ilagay na lang sa unprogram funds for the 2025 budget. Dahil Office of the President din ang nagre-release ng lahat ng unprogram funds. Pagkatapos ng isang araw, tinawagan ako ni Sekmina at sinabi ang mensahe ng Pangulo. Ipasok ninyo yan dahil pinangako na sa akin ni Speaker Martin yan at hindi na pwedeng baguhin. Kumbaga, ang utos ng hari hindi pwedeng mabali. Again, I informed the Speaker and asked clearance about the instructions ng Pangulo. At ang sabi niya, wala tayong magagawa. Kaya po nagtataka ako kung bakit sinasabi ni Pangulo na hindi niya makilala ang budget, samantalang lahat na binawas at dinagdag sa mga ahensya ng gobyerno ay humihingi ng approval sa kanya si Sekmina Pangandaman. Maniniwala na sana ako kaso sabi niya wala raw siyang nakuha ron, ni Singkong Duleng. Pero that retaliation ng pagkansela ng pasaporte seems to have finally done it dahil nahuli na si Zaldico dahil wala siyang proper documentation when he was apparently crossing to the Czech Republic from Germany at ngayon nakadetene sa Prague. Umalis si dating ako Bicol Party List Representative at dating House Appropriations Committee Chairperson Zaldico sa bansa last year and even resigned sa pagka-congressman matapos siyang bawian ng travel clearance. Ayon kay DILG Secretary John V. Remulla, malamang sa malamang ay aabutin ng 1 hanggang 3 linggo bago siya tuluyang mapauwi. So anong tansya mo? Mga ilang araw o ilang linggo pang aabutin bago yan tuluyang maibalik dito kung maibabalik man? Siguro in as little as 1 week pero as long as 3 weeks. Depende yan sa DFA. Sila talaga ang lead dito. Hindi naman ako eh. Oo nga. Coordination lang ako. Opo. Pero pagdating dito, kayo na. Pagdating dito, ako ang arresting officer. At ako ang magdadala sa kanya sa custody ng Sandigan Bayan. Kasi indicted na siya eh. So, Charged na siya ng ombudsman. So paano gagawin dyan? Pag nakarating sa Pilipinas si Zaldico, i-detain yan saan? Dadalhin muna siya sa Camp Crame. Bibigyan siya ng thorough physical. He will be made sure that he is fit for trial. Sabay ipipresent siya sa return of warrant na ay sa Sandigan Bayan. Pero sure ba tayong makakawi agad itong si Zaldico in less than a month? Kasi baka gumaya yan kay Harry Roque na nag-apply ng political asylum request further delaying yung kanyang deportation. Baka nga nag-aantay lang sila na baka magkaroon ng gulo sa Pilipinas which would bring in a more favorable administration sa kanila kapag napatalisik na si Marcos. Hindi natin alam kung sino yun, syempre I'm not insinuating anything. Pero ngayon, sa paghuli kay Zaldico, malalaman na natin kung talaga bang totoo ang sinasabi niya dahil ayon kay Lacson, the next Blue Ribbon Committee hearing will be a DDS fever dream dahil sa pwedeng pagsabay-sabay na testimonya ni Zaldico, Orly Gudesa at ng 18 ex-Marines. All implicating Martin Romualdez and possibly even Presidente Bongbong Marcos. Kung ipapatawag niyo si Zaldico, may balak din kayong ipatawag si Orly Gutesa and
18 former soldiers. So tuloy na yon kung sakasakali na Yes, but with- itutuloy niyo yung yeah. sigurado na yon, ha? Yes, but with leave of court. Kasi pag na-surrender na siya sa Philippine authorities, he will be under the legal Yes. custody of the same Digan Bayan. Hindi naman pwede Yeah. makapag-agawan kami ng custody kasi Yeah. mas i-respect, even assuming Yeah. na mayroong warrant of arrest, si Saldico from the Blue Ribbon Committee o from the Senate, kasi sa ngayon, show cause order pa lang yung issue namin eh. Dahil nung last January, when we invited him, hindi siya sumipot along with Orly Gutesa. Pero ano sa tingin nyo? Nahuli ba siya o distraction lang sa disastrous affidavit ni Madriaga? O kaya, baka natapos nang gawin yung istorya nila? O kaya, madadawit na ang mga kurakot as Zaldico takes the mic under oath? Or maybe, something horrible will happen to finally keep his mouth shut. And of course, this goes out to both ways. Pwedeng administrasyon o oposisyon. The only problem is, malamang sa malamang, kapag nangyari ang mga ito, the only loser would be the Filipino people. Ang video clip na ito ay galing sa aking series ng News Remember the Recap. Check the entire videos for the complete weekly news recap and subscribe to the channel to be kept up to date sa mga local at global news na I'll make sure will be interesting to you. Particularly you, whatever your name is. Hindi ko alam, sorry. Salamat sa panonood mga kaparami. Like, subscribe, follow me like sa socials and avoid Joseph that will be linked down below. So, susunod of course. Paalam.